Pumunta sa headquarters ng Denning Pharmaceutical ang dating empleyado na si John. Dala-dala ang kanyang suitcase na may baril. Pagkarating sa pinakatuktok ay pinagbababaril niya ang ilang mga negosyante bago siya bumaba ulit sa reception kung saan nakaabang ang mga pulis. Kailangan nitong mangyari, sabi ni John bago siya magpakamatay. Pagkatapos nito ay sunod-sunod ang mga balita na maglalabas ang Denning Pharmaceutical ng isang bagong gamot na pinapa-aprubahan na sa FDA kahit na sa katunayan ay nakamamatay ito at 3 tao na ang namatay dahil dito. Isang malaking kaso ang kinaharap ng kumpanya at bumagsak ang kanilang stocks dahil dito, kaya naman sinubukan nilang iligpit ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. Napagpasyahan ng isang abogadong nagngangalang-alan na kunin ang kasong ito dahil gaganda ang kanyang career dahil dito. Inutusan niya ang kanyang legal assistant na si Tom na ayusin ang mga papeles nito. At sa Lunes naman ay kailangan niyang i-update ang kanyang keycard bago pumasok ng opisina dahil nagre-reset ito bawat katapusan ng linggo. Dahil wala na ang kanilang pangunahing witness na si John, sinabihan ni Tom si Alan na magdadagdag siya ng mga biktima ng heart attack para makatulong sa kanilang kaso pero pinagbawalan siya ni Alan dahil hindi daw malaki ang pera dito. Tinawag si Tom sa opisina ng isa pang boss para i-discuss ang kasong krimen ng pamilyang Gambizi. Nagpadala ng isang memo si Tom dahil gusto niyang sumali sa kasong iyon. Pero sinabihan siya ng boss niya na tutukan na lamang ang kasong hawak niya. Pagkatapos nito ay pumunta sa file room si Tom para itabi ang papeles na inayawan ni Alan. Dito ay pinuntahan siya ng kanyang katrabaho at girlfriend na si Anna at sila ay palihim na naghalikan. Matapos ang ilang oras ay nag-anunsyo si Alan na dahil hindi gumagana ang kanilang mga server mula noong nakaraang gabi, ay pwede nang umuwi ang mga empleyado. Bago pa man makauwi si Tom, ay sinabihan siya ni Alan na malaking pagkakamali na nagpadala ito ng memo, kaya naman siya ay tinanggalan nito ng trabaho. Sa elevator ay may nakasabay si Tom na lalaking hindi niya nakikilala. Pagkarating sa reception ay iniwan ng lalaki ang kanyang maleta na pinulot naman ng isa pang lalaki bago sumakay din ng elevator. Kahina-hinala ito para kay Tom. Pagka-check ni Tom kung anong floor papunta ang lalaki, sinubukan niya itong sundan pero na-reset na ang kanyang keycard. Sinubukan nang umalis ni Tom pero nang makitang nag-aantay sa labas ang naunang lalaki, kinabahan ito at sinabihan na lamang ang guard na i-activate ang elevator para sa kanya. Pagkarating sa opisina, nakita ni Tom ang kanyang katrabaho na si Roger sa kanyang dating cubicle kaya't sinabihan niya ito na pagbuksan siya ng pinto. Kakaiba ang inaasta ni Roger. Napansin ni Tom na nasa desk niya ang papeles na itinabi niya kanina. Nagsimula siyang mag-record gamit ang kanyang phone at tinago niya ito sa likod ng isang lalagyan ng lapis. Sa kanyang pagmamatyag ay nakita niya ang kahina-hinalang lalaki kanina na kinakalikot ang power box. Nilapitan ito ng isa sa mga abogado at hiningan ng ID dahil hindi ito naniwala nang sabihin ng lalaki na siya ay maintenance doon. Nang humingi na ng tulong ang abogado, ay binaril siya ng lalaki. Habang iniligpit ng lalaki ang katawan, ay nagtago si Tom sa banyo. Pagkabukas niya ng isang stall, ay nakita niya ang bangkay ng security guard kanina. Pagka-check niya sa katawan nito, ay na-activate niya ang pag-flush ng toilet, kaya naman sinara ni Tom ang pinto at umakyat sa toilet para magtago. Pumasok ang killer sa banyo at naghilamos para matanggal ang dugo sa kanyang mukha. Sabi nito sa patay na guard ay kukunin nito ang kanyang mga susi. Gumapang papunta sa kabilang stall si Tom bago kunin ng killer ang mga susi, baril at radyo mula sa katawan ng guard. Sa kanyang pagtatago ay kamuntikan na namang ma-activate ni Tom ang pag-flush ng toilet pero na-activate muna ng killer ang toilet niya kaya't hindi niya narinig si Tom. Sinira ng killer ang radyo at sinara ang fire sprinkler bago pumunta sa file room kung saan naglagay siya ng ilang mga bomba. Samantala, pumunta sa break room si Tom para hanapin si Roger at balaan siya tungkol sa killer bago sila pumunta ng elevator. Hindi ito gumagana kaya't bumaba sila ng corridor at sinubukan ang emergency exit nang makita nilang sinira na ng killer ang pinto at hindi na ito mabuksan. Kaya naman, nakakulong na sila doon.
Pumunta sila sa reception para gamitin ang computer pero walang internet doon. Napansin ni Tom na paparating na ang killer kaya't nagtago ang dalawa. Napansin ng killer na nakabukas ang computer at pinatay ito. Pumasok ang killer sa desk area kung saan mapapag-alaman na siya ay meron ding keycard. Umalis na sa pagkakatago ang dalawa at nag-isip ng iba pang paraan. Kinuha ni Tom ang keycard ni Roger at binuksan ang pinto sa executive office para hanapin si Alan habang pinatatawag ni Tom si Roger ng pulis. Nang ma-activate ni Tom ang lock, sinabit niya ang kanyang jacket sa pinto para ito ay makalabas. Habang hinahanap ni Tom si Alan, nakapunta si Roger sa desk niya at tinawagan nito ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man ito makapagsumbong, nakita siya ng killer at pinilit siya nitong sabihin na okay lang ang lahat. Kitang-kita ito lahat ni Tom mula sa bintana, kaya naman tumakbo siya papuntang break room para kumuha ng kutsilyo. Pagkababa ni Roger sa telepono ay tinutukan ito ng killer at tinanong kung meron pa bang iba na nagtatrabaho doon ngayong 10 oras ng gabi. Nagsinungaling si Roger at sinabing siya lang ang andon, kaya't kumuha ng isang kable ang killer at sinakal siya. Lahat ito ay nai-record ng phone ni Tom. Pagkabalik ni Tom, wala nang tao doon sa desk. Kinuha niya ang kanyang phone para tumawag sa 911 pero naubusan ito ng baterya. Pagkakonekta nito sa charger ay nagmatsyag muna si Tom sa paligid ng opisina nang makita niya si Roger na patay na. Pumalik ang killer at nakita ang jacket sa may pinto. Kinuha ni Tom ang keycard ni Roger at mabilis na nagtago sa isang kloseta kung saan nagulat siya dahil sa bangkay ng abogado kanina. Hila-hila ng killer ang katawan ni Roger habang may kausap sa phone. Nagrereklamo siya dahil ang sabi niya ay wala na dapat tao doon sa opisina. Pagka-charge ng phone ni Tom ay nagsimula itong mag-ring. Binuksan ito ng killer at pagkatapos ibaba ang tawag galing kay Ana, napanood niya ang kuhang video nito ng pagpatay kanina kay Roger. Dinelete niya ito at pumunta sa settings para makita ang pangalan at picture ni Tom. Nang maisip niyang ito din ang may-ari ng jacket kanina, tinawag niya si Tom na nagtatago sa ilalim ng isang desk. Pagkaalis ng killer ay tumakbo si Tom sa isa pang opisina at sinubukang i-activate ang fire alarm gamit ang ilang sunog na papel pero hindi ito gumagana. Napansin niya na may tao sa opisina sa kabilang building kaya naman nagsimula ito ng mas malaking sunog gamit ang basurahang nakatapat sa ilang kortina. Nakita ito ng tao sa kabilang building at sininyasan ito ni Tom na humingi ng tulong. Naamoy ng killer ang nasusunog kaya naman kumuha ito ng fire extinguisher. Nakita niya si Tom na tumatakas bago nito inapula ang apoy. Sumenyas ito at nagkunwaring tumawag na ng tulong para hindi na mangialam ang tao sa kabilang building. Nakatakbo si Tom sa reception at ginamit ang computer para gumawa ng bagong keycard. Muntik na siyang makita ng killer pero nilagay niya sa sleep mode ang computer at nagtago sa ilalim ng desk. Pagkaalis ng killer ay pinalitan ni Tom ang lahat ng lock kaya naman hindi na magamit ng killer ang kanyang keycard para makapasok. Pinatay ni Tom ang karamihan sa mga ilaw sa building at tumakbo papuntang opisina ni Alan kung saan may kausap itong babae. Binaril ng killer ang lock ng opisina kaya't nagtago si Tom sa likod ng pinto. Mukhang magkakilala ang killer at si Alan, ngunit nang maglabas ng baril ang babae, binaril siya ng killer. Kinuha nito ang baril ng babae at binalaan si Alan na huwag lalabas. Pagkaalis ng killer, tinanong ni Tom kung sino ang babae at sinabi ni Alan na parte ito ng pamilyang Gambizi. Tetestigo dapat ito laban sa kanyang asawa kaya't tingin ni Alan ay pinadala ang killer ng mafia para patahimikin ang babae. Nakarinig sila ng ingay at nalaman nilang tinatangkang pumasok ng killer sa file room gamit ang isang axe, ngunit imposible ito dahil gawa ito sa reinforced steel at bulletproof na salamin. Sinubukan ng dalawa na tumakas pero kinailangan nilang magtago pagkarinig sa paparating na killer. Pumasok ang killer, dala-dala ang janitor at ginaya pa nga saglit ang boses nito bago sabihan si Tom na lumabas kundi mamamatay ang janitor. Tinanong ni Tom kung ano ang palayaw na gamit niya para sa janitor at halatang hindi ito alam ng killer kaya hula ni Tom ay patay na ang janitor.
Pinagana ng killer ang mga elevator para mapuwersang lumabas ang dalawa. Chinek ni Alan at Tom ang koridor at nakita nila ang katawan ng janitor na may note na nagsasabing, "Panalo na kayo." May narinig silang phone na tumutunog kaya't pinuntahan nila ito. Laking gulat ni Tom nang malaman niyang telepono niya ang tumatawag. Naisip ni Alan na bitag ito at sinubukang tumakas nang ito'y barilin sa braso ng killer. Nagsimulang tumakbo palayo ang dalawa habang habol-habol ng killer at pinapaulanan sila ng bala. Nakapagtago sila sa isang opisina kung saan pwede nilang i-lock ang pintuan. Hindi reinforced ang pintuang ito kaya't ginamitan ito ng axe ng killer para mabuksan. Bago pa man sila maabutan ng killer, ay malapit na silang makarating sa file room. Sinubukan ni Tom na gamitin ang phone ng killer para humingi ng tulong, pero protektado ito ng password. Nasa killer pa rin ang phone ni Tom at dahil wala itong pin, tinext ng killer si Anna para papuntahin sa opisina. Desperado si Tom na balaan si Anna kaya naman naisipan ni Tom na gamitin ang copy machine. Sa entrance ay pinapasok ng killer si Anna at tinutukan siya nito ng baril. Kinuha nito ang phone ng babae at pinasag ito. Lumabas si Tom at inalok na makipagpalitan ng keycard para kay Anna. Ngunit hindi kumbinsido ang killer nang dumating din si Alan para ayusin ang negosasyon. Matapos bitawan ng killer ang baril ay binigay sa kanya ni Alan ang keycard. Binitawan ng killer si Anna pero nilabas naman nito ang baril ng guard kanina. Tinulak ni Alan ang killer para maligtas si Anna, kaya't sinuntok si Alan ng killer at hinila pabalik ng file room. Nagreklamo ang killer kay Alan na hindi niya siniguradong wala ng tao sa opisina at klarong sila pala ay magkasabwat. Pagkatapos i-activate ng killer ang bomba, lumabas si Tom na tutok-tutok ang baril pero nasa killer ang lahat ng bala nito. Ginamit ni Alan itong pagkakataon para tumakbo. Sumara ang pinto at naiwan ang killer na nakalock sa loob ng file room. Sinubukan nitong lumabas gamit ang keycard, ngunit hindi ito gumagana dahil ang binigay ni Tom sa kanya ay isang pekeng keycard na gawa niya gamit ang copy machine kanina. Sumabog ang bomba at kumalat ang apoy sa mga istante ng mga papeles. Sinubukang apulahin ng killer ang apoy pero hinimatay ito dahil sa usok. Pumasok si Tom, tinapon ang baril ng killer at pagkatapos ay tinulak ang mga istante para maapula ang apoy. Nagising ang killer at inatake si Tom. Sila ay nagbugbugan. Halos madaig ng killer si Tom at pumagit na si Anna sa dalawa pero sinuntok siya ng killer. Rumisbak si Tom at sinuntok din ng killer at nang sila ay matumba, binaril ni Alan ang killer. Bago mamatay, ay binulong ng killer ang mga numerong 1122. Kinuha ni Tom ang mga susi sa bulsa nito. Gamit ang mga susi ay inactivate ni Anna ang elevator. Bumalik si Tom sa desk niya at nakita ang papeles ng kaso. Doon ay nalaman niya na gustong iligpit ng pharmaceutical company ang lahat ng ebidensya. Tinype niya ang 1122 sa phone ng killer at na-unlock niya ito. Doon ay nakita niya ang phone number ni Alan. Yun pala ay binayaran si Alan ng Denning Pharmaceutical para hindi ipapanalo ang kaso kaya't kinontrata niya ang killer para iligpit ang lahat ng papeles at patayin si Roger. Sabi ni Alan ay hamak na mas mapanganib ang mga korporasyon kaysa sa mafia. Sinubukan ni Alan na suhulan si Tom pero tinanggihan ni Tom ang pera at kinuha ang file. Dahil ayaw niyang makulong ay nagpakamatay si Alan. Dumating ang mga pulis at pumuslit si Tom at Anna palabas bago pa man sila makita. Sa file room ay tuloy-tuloy ang copy machine sa pagprint ng napakaraming kopya ng case evidence. Nakita ito ng isang pulis, ngunit itong pulis pala ay ang lalaking nag-iwan ng suitcase na may baril para sa killer kanina. Nakita ng pulis ang phone ni Tom sa kamay ng killer at sa huli ay tumawag siya ng isang hitman para hanapin si Tom at patahimikin ito. Yan ang kwento ng pelikulang Not Safe for Work na gawa noong 2014. Mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at i-turn on ang notifications para sa pangmalakasang Pinoy recap para sa inyo. Salamat sa panonood at sa susunod, mga kaibigan.